Noong unang panahon, sa isang malayong lugar, may isang batang ubod ng pilyo at pakialamero sa lahat ng bagay. Marami tuloy ang nagagalit at ayaw sa kanya, kaya madalas mapalo at mapagalitan si Kiko ng kanyang amang si Mang Andring at inang si Aling Nena. Gayunpaman, wala pa rin kadala-dala ang batang ito na lalong tumigas ang ulo at wala pang galang sa matatanda. Dahil dito, walang may gustong makipagkaibigan sa kanya. Palibhasa ay walang kalaro, ang mga hayop na lang ang ginawang libangan nito. Ang maamong hayop ay nagiging mailap dahil sa pananakit ni Kiko. Kalaunan, pati ang tanim ng may tanim ay lihim nitong sinisira. Isang araw, habang abalang-abala ang kanyang ina na si Aling Nena sa pagwawalis sa kanilang bakuran, nakita ni Kiko na may punso at agad niya itong nilapitan at walang sabi-sabing winasak ito. Galit na galit tuloy ang kanyang ina sa kanya. Pagkatapos pagalitan si Kiko ay abot-abot ang kanyang paghingi ng paumanhin sa mga duwende. Mga ninuno, patawarin niyo po sana ang aking anak. Hinding-hindi na po siya uulit. Magpapakabait na po siya. Pangako po mga mahal na ninuno. Pinangaralang mabuti ni Aling Nena si Kiko na huwag uulitin ang ginawang paglapastangan nito sa punso dahil masamang magalit ang mga lamang lupa. Kinabukasan sa kanyang paglalaro ay may natagpuan siyang maraming itlog ng bayawak. Tuwang-tuwa si Kiko at kanyang pinaglaruan at pinagbabasag ang mga ito. Biglang nagulat ang bata nang lumitaw sa harap niya ang isang duwende. "Hoy! Batang salbahe! Bakit mo binasag ang mga itlog? Hindi mo ba alam na may buhay sa loob nito? Sa ginawa mong yan, ika'y parurusahan. Magiging kalahi ka ng bayawak." "Wag po! Maawan na po kayo sa akin! Magpapakabait na po ako, Pexman!" "Sinungaling! Ilang beses ka nang nangako tuwing pinapalo ka ng tatay mo. At kahapon lang nangako ang nanay mo pero nagbago ka ba? Ngayon bilang parusa, ikaw ay hahalik sa lupa bago magtakip silim. Dahil ikaw ay tao na nilalang ng may kapal, kaya sa tahanan ka rin mananahan. Butiki ang itatawag sa iyo." Dali-daling kumaripas ng takbo ang nahintakutang bata at nagsisigaw ng, "Ayaw kong maging butiki, nanay! Tulungan mo ako! Ayaw kong maging butiki!" Napadungaw ang ina at kitang-kita niya ang pagkasubsob ng anak. Nagtaka ito sa pagbabagong anyo ni Kiko hanggang maging maliit na hayop na animoy bayawak. Kalibhasa'y butiki ang huling katagang narinig sa anak, kaya butiki na rin ang itinawag niya rito. Bagamat mabait ay mailap ang hayop na ito dahil sa hiya.